Hi, Sir Carl. Itago niyo na lang ako sa pangalang Marco, 42 taong gulang, at dito na nakatira ngayon sa Valenzuela kasama ang aking asawa at mga anak. Anak po ako ng isang pulis, pero hindi ko naman sinunod ang yapak ng aking ama na pagiging pulis. Naging marketing consultant ako sa isang kumpanya at kalaunan noon nakapagpatayo ng sariling negosyo at nag-resign na rin ako sa kumpanyang aking pinagtatrabahuan. Pero sumasideline pa rin ako bilang insurance agent. Sa edad na 16 na taong gulang ay nakabaril na po ako ng tao. Hindi ko naman agad napatay, pero namatay rin siguro iyon kalaunan, pero hindi na ako sigurado. Kahit alam kong nasa tama naman ako, ay labis pa rin akong nakukonsensya. Tulala nga ako noon ng ilang araw at hindi makakain. Parang in love lang, no? Pero sa tuwing maaalala ko kasi ang nangyari, pati na ang nagawa kong pamamaril, ay nanginginig pa rin ang kalamnan ko at bumibilis ang tibok ng aking puso. Pero kalaunan, sa tulong na rin ng pagpapayo ni Papa sa akin, ay nalampasan ko na rin ang aking dinaranas na trauma. Para maging malinaw sa inyo ang mga kaganapan, ay sisimulan ko sa umpisa ang pagsasalaysay. Hindi po kami mayaman at hindi rin naman masasabing mahirap, katamtaman siguro. Isa kasing guro si Mama at pulis naman ang aking ama. Panganay po ako sa 3 magkakapatid. Namulat ako na meron na kaming yaya na nag-aalaga sa akin at nag-aasikaso sa ibang gawain sa bahay. Siya si Yaya Lusing. Ang sabi ni Mama na dalaga pa lang siya ay yaya niya na iyon. Tapos noong mag-asawa siya, ay sumama na rin sa kanya si Yaya Lusing dahil nabuntis din naman siya agad. Kaya kakailanganin talaga ng makakatulong sa mga gawaing bahay. Nasa 3rd year high school ako noong magsimulang maging sakitin si Yaya Lusing. Gawa na rin siguro ng katandaan. Ipinapacheck up din naman siya ni Mama at binibili lahat ng kailangan niyang gamot. May mga vitamins din siya. Tsaka kung ano ang pagkain namin sa bahay ay iyon din ang pagkain niya. Parang lola na nga ang turing ko sa kanya. Sa mga pagkakataong iyon rin, ay nasa 3 taong gulang na mahigit ang kambal kong mga kapatid na sina Louie at Vince. Pareho iyong lalaki. Dahil sa may edad na si Yaya Lusing at mabagal ng kumilos, kaya ang ginawa ni Mama ay kumuha pa siya ng isang katulong, si Aling Minda. Kaso nga lang, hindi raw siya pwede na mag-stay in. May pamilya kasi iyon. Kaya pumupunta lang siya sa bahay ng alas 6 ng umaga, tapos uuwi rin sa kinahapunan, mga alas 6 din ng hapon. Kahit papaano ay may nakakatulong si Yaya Lusing, lalo na kapag inaatake iyon ng kanyang hika. Makalipas ang halos 1 taon, ay nagpaalam na si Yaya Lusing na uuwi na sa lugar nila sa Mindoro. Ayon pa sa kanya, na gusto niya raw igugol ang mga huling taon niya sa mundo, na makasama naman ang mga pamangkin at mga apo sa pamangkin. Wala kasi siyang sariling pamilya. Kaya mga pamangkin ang pinagkagastusan niya ng kanyang kinikita sa pagkakatulong mula sa pamilya ni Mama hanggang sa amin. Mabuti at mababait at mabubuting tao naman ang mga pamangkin ni Yaya Lusing. Kaya kahit hindi pa siya nakatira doon, ay may pinagawa ng kwarto para sa kanya at doon siya natutulog kapag dumadalaw siya roon ng Pasko hanggang sa mag-New Year. Bali doon na rin siya titira kapag umalis na siya sa amin. Dahil sa makikita naman talaga na matanda na si Yaya Lusing, kaya hindi na rin tinutulan pa ni Mama ang pag-alis nito sa amin. Maliban sa mga biniling gamit, binigyan rin ni Mama si Yaya Lusing ng 20,000.
bilang pasasalamat sa mahabang taon na paglilingkod nito sa amin. Ayon pa sa pamangkin ni Yaya Lusing na kapag doon na sa kanila si Yaya Lusing nakatira, ay lalagyan nila ng paninda ang nakatenggang pwesto sa harapan lang din ng bahay para may pagkaabalahan din ang matanda at may kikitain pa rin kahit pabarya-barya lang. Noong makaalis si Yaya Lusing ay hirap na hirap kami sa bahay kasi pumapasok ako sa eskwela tapos pumapasok din si Mama. Si Papa naman ay isang beses lang sa isang linggo o di kaya 2 linggo bago makauwi sa amin. Tapos ang natira naming yaya na si Aling Minda na mula lang din 6:00 ng umaga hanggang 6:00 ng hapon. Kaya naman, madalian ang pagpapahanap ni Mama ng katulong sa mga kakilala niya. Hanggang sa may mag-apply na isang ginang sa amin. Wala si Mama noong magtanong iyon kung bakante pa iyong ipinaskil ni Mama na wanted stay in yaya. Sabi ko naman na oo, bakante pa iyon. Nagtanong naman siya kung ilang taon daw ba ang aalagaan. Sabi ko naman na 2 bata, nakaka3 taon pa lang at kambal iyon. Narinig kong sinabi ng matanda, "Jackpot ako rito ah!" Wika niya pa at napapangisi. "Patingin nga to'y ng itsura ng aalagaan ko." Sabi ko naman, "Ay, natutulog po. Kasama ang yaya nila na pang umaga." "Ah, ganun ba? Sige, babalik na lang ako mamayang gabi kapag narito na si Mama mo para makausap ko na rin." "Sige po." Sagot ko naman doon. Pero unang tingin ko pa lang sa ginang na iyon ay hindi na ako komportable sa kanya. Para siyang may maitim na lihim na itinatago. Hindi ko maipaliwanag, pero nakakakilabot siya kung tumingin at ngumisi. Kahit ayaw ko sa ginang na iyon ay wala naman akong magagawa kapag tinanggap iyon ni Mama. Mabuti sana kung may mairarason ako na legit na dahilan. Pero kung sasabihin ko lang na masama lang ang kutob ko, ay parang malabo iyon paniwalaan ni Mama. Masayang umalis ang ginang na sa tingin ko ay mga nasa edad 50 iyon pataas. Noong makauwi si Mama ay sinabi ko sa kanya na may ginang na nagpunta, mag-a-apply daw bilang yaya ng kambal. Sabi naman ni Mama, "Kailan daw babalik?" "Mamayang gabi raw po, Ma." Mabuti naman at may nag-apply na. Ang dami ko nang kinausap, pero lahat ay gusto uwian sila. Ayaw nang stay in. Iyong nakausap mo ba? Ayos lang daw ba sa kanya na mag-stay in? "Siguro po, Ma. Kasi di ba nakasulat naman sa paskil nyo sa labas na stay in yaya ang kailangan natin? Bakit pala hindi mo pa inaalis ang paskil sa labas? Kung may nakausap ka na pala na interesado." "Ay, kasi Ma, parang hindi ko trip ang matandang yun eh." "Ha? Bakit naman anak? Mukha bang hindi kayang magtrabaho at uugod-ugod na?" "Hindi naman sa ganun, Ma. Siguro mga nasa late 40s lang iyon o mahigit 50 ang edad." Yun naman pala anak eh. Saktong-sakto ang edad na iyon. Siguradong marunong na iyon sa lahat ng kailangan sa pag-aalaga ng mga bata. "Pero Ma, hindi maganda ang pakiramdam ko roon eh." "Ano ka ba naman anak? Hirap na nga tayo maghanap ng yaya para sa mga kapatid mo. Mag-iinarte pa ba tayo?" Dahil sa naiintindihan ko naman ang punto ni Mama, kaya hindi na lang din ako kumontra pa. Kinagabihan nga noon ay dumating iyong ginang na nag-a-apply bilang yaya ng mga kapatid ko. Nagulat ako dahil mabilis lang silang nag-usap ni Mama. Unang offer na presyo ni Mama ay pinakamababa. Para kapag humirit ay pwede pang taasan. Pero walang naging pagtutul ang ginang na iyon. Pumayag agad. Siya ay si Aling Rosa. 48 taong gulang at nagmula raw siya sa probinsya ng Panay. Pero matagal na raw siyang wala sa lugar nila dahil kinuha siya ng pamangkin niya na taga roon sa Nueva Ecija
upang maging yaya ng mga anak noon. Dahil sa lumaki na ang mga bata at nasa grade 3 na raw ang panganay, kaya hindi na alagain. Kaya naisipan niyang maghanap na rin ng ibang mapapasukang trabaho. At sa kanyang paglalakad-lakad ay nadaanan niya nga ang paskil sa labas ng gate namin. Kaunting usap-usap lang nila ni Mama ay ayos na agad. Umalis na iyon at sinabing sa kinabukasan na babalik, dala ang mga damit niya. Sabi naman ni Mama sa akin noong wala na si Aling Rosa, "Oh, di ba anak? Sabi sa iyo eh. Mukhang magiging maswerte tayo kay Yaya Rosa dahil pumayag agad sa mababang pasahod. Bibigyan na lang natin ng malaking pabonus sa Pasko kapag maganda ang naging performance niya." Tamang-tama, 6 na buwan pa bago yun dumating. Hindi na lang ako nagkomento pa kasi nga maaga pa naman para magkomento ako ng hindi maganda sa ginang, lalo at hindi ko pa naman nakakasama sa bahay. Kinabukasan ay dumating ang matanda. Araw iyon ng Sabado, kaya naroon si Mama. Halos maghapon sila ng orientation sa mga bagay-bagay sa bahay, pati na ang tungkol sa 2 bata. Ang sabi ni Yaya Rosa na kayang-kaya niya raw iyon kahit mag-isa lang siya. Magaling daw siya mag-handle ng mga bata. Noong makita siya ng 2 bata ay tila natakot ang mga iyon. Ayaw lumapit. Noong sabihin ko nga na iyon ang bago nilang yaya, ay kumapit sa akin ang 2 at sinabing no. Ibig sabihin ayaw nila. Nilapitan naman sila ni Yaya Rosa at may hawak na saging. Tapos sinabing kapag naging mabait sila ay bibilhan sila ng candy. Pero ayaw pa rin ang 2 bata, kaya hindi na lang namin pinilit. Buong araw ng Sabado at Linggo ay puro panunuyo ang ginagawa ng matanda sa 2. Dahil sa nakakuha na nga kami ng stay-in na yaya, kaya pinahinto na rin ni Mama si Aling Linda bilang pang-umagang yaya ng kambal. Kinalunisan, nauna nang pumasok si Mama sa trabaho. Ako naman ay pumasok na rin sa eskwela. Noong makauwi ako ng tanghali ay napansin kong tila tulala ang 2 kong kapatid. Lumapit ako sa kanila. Pero hindi pa rin sila lumalapit o yumayakap na parang hindi ako kilala. Nakakapagtaka iyon dahil malapit sa akin ang kambal. Kahit nga abala ako sa pag-aaral ay naroon parati ang mga iyon sa kwarto ko. Sabi ko kay Yaya Rosa, "Yaya, anong nangyari sa 2? Bakit tulala?" Sabi niya naman, Bagong gising. Wala pa ang mga iyan sa mood. Sige na, kumain ka na muna. Nakapagluto na ako ng pantanghalian. Matagal kasi ang naging tulog ng 2, kaya nagkaroon ako ng pagkakataon na magluto." "Okay po, salamat." Wika ko pa at dumiretso na sa kusina para kumain. Habang kumakain ako, ay narinig kong umiyak ang isa kong kapatid, pero parang iyak na pigil. Iyon bang takot na maglabas ng boses? Noong una ay hindi ko lang pinansin, pero bigla akong kinabahan. Kaya nagmadali akong tapusin ang pagkain ko at lumapit sa kanila sa may sala. Nakita kong ginugupitan ng kuko ni Yaya Rosa si Louie. Parang estatwa iyon na hindi makagalaw ang bata pero umiiyak. Agad akong lumapit dahil kakargahin ko sana. Nang makita kong grabe ang pagkakagupit ng kuko. Sagad na sagad talaga at may dugo-dugo ang gilid na parang binunot lang ang kuko. Tapos sinisip-sip ni Yaya ang mga daliri na nagdurugo. Sabi ko naman, "Yaya, anong nangyari dyan? Bakit sobrang pudpud naman ang ginawa mong pagkakaputol?" Sabi niya naman, "Sino ba ang yaya sa atin dito, Marco? Di ba ako? Kaya wag mo akong pakialaman sa trabaho ko. Nililinisan ko lang ang kuko ng mga kapatid mo para hindi magmukhang dugyot. Masyado lang malikot, kaya napababa ang pagputol." Nagulat ako sa sinabi niya dahil kabago-bago niya pa lang
Pero kung pagsalitaan ako, ay parang siya tuloy ang amo ko. Tapos narinig naming bumukas ang gate. Tinatawag ni Mama ang pangalan ng kambal. Biglang nakagalaw ang dalawang bata at tumakbong umiiyak papasalubong kay Mama. Sabi naman ni Mama, "Oh, bakit umiiyak ang kambal ko?" Agad namang lumapit si Yaya at sinabing, "Naku ma'am, kagigising lang ng dalawang yan kaya umiiyak." "Ah, ganun ba? Pahag nga si Mama." Wika pa ni Mama sabay yakap at karga sa dalawa. Ako naman ay nakamasid lang, pero napuno na agad ang pasensya ko. Hindi ako papayag na may manakit sa mga kapatid ko. Kaya magmula noon ay palagi na akong nakabantay kay Yaya Rosa. Habang nag-aalaga siya ng dalawa, kailangan kong humanap ng matibay na ebidensya na meron talaga siyang ginagawang kababalaghan sa mga kapatid ko. Kinasabaduhan noon ay nagtungo ako sa bahay nila Tito Dante. Kapatid iyon ni Papa. Kapitbahay lang namin sila. Medyo malapad kasi ang bakura namin, kaya nakadistansya kaunti ang bahay niya sa amin. Itong si Tito Dante ay may asawa na, pero wala pa silang anak. Bali pangalawang asawa niya na kasi iyon. "Oh, Marco, napadalaw ka yata bigla." Sabi ko naman, Tito, may ikukonsulta sana ako sa iyo." "Talaga? Ano yan? Usaping pag-ibig ba yan?" "Hala, hindi po Tito." Ano pala?" "Tito, naniniwala ka po ba sa aswang?" "Abay oo naman. May kasama ako dati sa trabaho na madalas magkwento tungkol sa aswang. Galing daw ang pamilya niya sa pamilyang manggagamot. Kaya noong mag-birthday ako, ay niregaluhan ako ng isang garapa na may langis. Bumubula raw iyon kapag may aswang sa paligid. Pero kahit kailan, ay hindi ko naman nakitang bumula. Kaya hindi ko rin alam kung legit ba ang langis na ito. Baka kasi ginugood time lang din ako noon eh. Pero itinago ko na rin. Kasi malay natin, di ba?" "Tito, pwede ko bang mahiram?" "Bakit naman?" "Yung bago po kasi naming yaya, medyo duda ako eh." "Bagong yaya niyo pala? Yung matandang kakaiba kong tumitig? Parang mangangain ng buo eh." "Opo, Tito. May mga ginagawa kasi siyang hindi ko maipaliwanag. Tapos nakita ko pa siyang sinisip-sip ang dugo sa daliri ni Louie. Ginugupitan niya kasi ng kuko, tapos sobrang iksi ng pagkakaputol, kaya dumugo." "Ala, ganun ba? Nako, delikado yan Marco. Hintayin mo ako dito, hahanapin ko lang yung garapa na may langis." Saglit na umalis si Tito. Pagkabalik ay dala niya na ang isang maliit na garapa. "Heto Marco, lumapit ka sa yaya niyo habang hawak mo ang garapang ito. Tapos pagkalipas ng 5 minuto ay lumayo ka na rin agad. Dahil kapag nagtagal ka pa raw, ay makakaramdam na siya ng pangangati dahil dyan. Pumasok ka sa kwarto mo at tignan mo kung bumubula ba ang langis sa loob. Tapos kapag may bula, ay balikan mo ako rito." "Sige po, Tito." Sagot ko pa at inilagay na ang garapa sa aking bulsa. Pumasok muna ako sa kwarto ko at tinignan ng mabuti ang langis. Wala pa iyong bula kahit kaunti. Kumuha ko ng panyo tapos ibinalot ko ang botelya. Saka ako lumabas at nagpunta ng sala. Naroon kasi si Yaya kasama ang dalawang bata habang binabasahan niya kunyari ng kwento mula sa libro na may mga drawing. Nakakapagtaka lang dahil kapag kasama ng kambal ang yaya nila ay para silang estatwa. Tuwid na nakaupo lang. Tapos makikitang parang hindi sila komportable kasi pinagpapawisan sila ng butil-butil. Si Mama naman noon ay abala sa paglalaba sa likod ng bahay. Hindi kasi kasama sa trabaho ng yaya ang paglalaba. Bali bata lang talaga ang aasikasuhin niya. Tapos magluluto din minsan kapag meron pa siyang extra time. Pero kadalasan, si Mama pa rin talaga ang nagluluto ng pagkain namin.
Saglit akong umupo sa tabi ng kambal at pinunasan ang pawis nila. Tinignan ako ng masama ni Yaya Rosa at sinabing, "Wala ka bang ibang mahalagang gagawin, Marco?" Sabi ko naman, wala po." Bakit hindi ka maglinis ng kwarto mo? O di kaya isama mo na ang buong bahay sa paglilinis? Para naman makatulong ka sa mama mo. Pagod na sa paghahanap buhay ang mama mo. Siya pa ang nagluluto at naglalaba. Kahit ang paglilinis na lang sana ng bahay ang pwede mong maitulong. Pero puro paggagala lang ang ginagawa mo. Ang laki-laki mo na oh. Ilang taon na lang ang lilipas. Magkakauban na yung buhok mo dyan sa ibaba. Pero immature ka pa rin. Nagpanting talaga ang tenga ko sa bunganga ng matandang iyon. Hindi nga ako pinagsasalitaan ng ganon ni Mama, siya na tuloy. Para lang hindi mabulilyaso ang misyon ko, kaya tumayo na ako at pumasok muli sa kwarto. Nakita ko ang lakas ng pagbula noong langis. Sunod-sunod ang pag-angat noon. Kaya dali-dali akong lumabas at nagpunta sa bahay nila Tito Dante. "Tito, positive po. Heto oh." Uwi ka ko pa, sabay abot sa kanya noong botelya. Bumubula pa nga iyon noong ibalik ko iyon sa kanya. "Naku Marco, kailangan mong bantayan yung mga kapatid mo. Kapag nalingat kayo niyan, ay magiging hapunan na yan ang aswang na yaya nyo." Dahil sa mga sinabi ni Tito, kaya kinabahan pa ako lalo. "Tito, ano pong gagawin ko?" Di magbantay ka. Tapos kapag may nakita kang kakaiba, ay sumigaw ka lang. Isang talon ko lang naman sa pader nyo at makakapasok na ako agad sa bakuran." "Okay po, Tito." Uwi ka ako pa at bumalik na ako sa bahay. Nakahiga ako sa kwarto habang iniisip kung papaano matitsempohan ang pang-aaswang ni Yaya sa mga kapatid ko. Kinahapunan noon ay nagpaalam si Mama. May event pala sila sa school kinagabihan. Bali mga alas 5 ng hapon lang siya aalis at baka alas 11 na raw siya makakauwi. Bigla akong kinabahan noong sinabi iyon ni Mama. Nakita ko naman ang palihim ng ngiti ni Yaya Rosa. Napailing-iling na lang talaga ako. Hindi ko alam na ganun kaaga ko magagawa ang bilin sa akin ni Papa. Na kapag nalagay raw sa bingit ng panganib ang pamilya namin at wala siya, ako lang daw ang inaasahan niyang magtatanggol kina Mama at sa dalawa kong kapatid. Itinuro sa akin ni Papa ang pinagtataguan niya ng kanyang reserbang baril. Personal niya iyon at hindi niya dinadala sa trabaho. Tinuruan niya rin ako kung paano iyon gamitin. At ilang beses na rin ako nakapag-practice shooting. Kinuha ko ang baril at siniguradong may lamang bala ang magazine. Nakita kong puno naman iyon. Maiksi lang iyon, kaya kasyang-kasya sa isang maliit na sling bag. Doon ko iyon inilagay, saka ipinasok sa drawer ng Durabox para madaling kunin. Bago pa lumubog ang araw ay nagpaalam na si Mama na aalis. Naghapunan na rin ako noon mag-isa. Nasa may sala ako noon at nanonood ng TV nang sabihin ni Yaya Rosa, "Oh, Marco, wala si Mama mo. Pagkakataon mo na para makagala ng gabi. Huwag kang mag-alala, hindi naman kita isusumbong." Sabi ko naman, "Talaga po, Yaya?" "Abay, oo naman. Maaga ko na lang papatulugin ang kambal para makapagpahinga din ako ng maaga. Kumatok ka na lang ha kapag nakauwi ka na. Huwag ka lang papaabot ng alas 11 dahil mga alas 11 daw uuwi si Mama mo." "Sige po, Yaya, salamat." Uwi ka ako pa at agad nang nagbihis. Pero ang totoo, hindi ako gagala. Nagtungo ako sa bahay nila Tito Dante at sinabing wala si Mama. Si Yaya at ang kambal lang ang naroon sa bahay. Sabi naman ni Tito, "Makinig ka, Marco. Siguradong ito na ang hinihintay na pagkakataon ng aswang na iyan para mabiktima ang mga kapatid mo." Anong gagawin ko, Tito?" Di protektahan mo ang mga kapatid mo
Tito, samahan mo ako sa loob ng bahay para hindi mabiktima ang mga kapatid ko. Hindi pwede, Marco, kasi hindi ako taga dyan sa bahay nyo. Malalaman ng aswang na may ibang tao dahil sa amoy. Samantalang kapag ikaw ay hindi niya iyon mamamalayan dahil buong bahay nyo ay may amoy mo kasi dyan ka nakatira. Heto, may punyal ako. Kapag napansin mong naging aswang na siya, ay saksakin mo na agad. Huwag kang matatakot. Unang-una, wala ka pang 18 kaya hindi ka pa makukulong. Pangalawa, pulis si kuya at self-defense naman ang gagawin mo, lalo at nasa loob ka naman ng inyong pamamahay. Dahil sa mga sinabi ni Tito, ay mas lalo akong nagkaroon ng lakas ng loob. Tinanggap ko ang punyal, pero duda ko kung magagamit ko talaga iyon dahil masyado yung maiksi. Para namang bata lang ang sasaksakin ko, aswang iyon. Malamang mas mabilis at mas malakas pa iyon kaysa normal na mga tao. Sa may pintuan sa kusina ako dumaan kasi nakasara na ang pintuan sa harapan. Naririnig kong kinakausap ni Yaya Rosa ang dalawa. Akalain nyo, ganito kabilis ko lang pala kayong makakain. Akala ko ay magtatagal pa ako rito ng 6 na buwan bago ako makaharap ng pagkakataon. Pero huwag kayo mag-alala dahil hindi ko naman kayo papatayin agad. Uunti-untiin ko kayo. Mahaba naman ang oras natin. Wika niya pa na tumatawa pa. Hindi ko alam kung anong itsura ni Yaya Rosa sa loob ng silid dahil umiiyak ang kambal na para bang takot na takot. Dumiretso na ako sa kwarto ko at kinuha ang sling bag kung saan ko inilagay ang baril. Nasa loob pa lang ako ng kwarto nang marinig kong pumalahaw na ng pag-iyak ang isa sa kambal. Dali-dali akong lumabas ng kwarto at binunot ko na ang baril. At inirelease na rin ang lock. Pagkabukas ko ng pinto ay naabutan ko nakakagat si Yaya Rosa sa braso ng isa kong kapatid. Yaya, anong ginagawa mo? Sigaw ko pa sa kanya. Nagulat siya at agad tumayo sabay sabing, Hayop ka! Akala ko haalis ka! Wika niya pa, sabay amban ng paghampas ng kamay niya na parang kakalmot. Dahil sa fluorescent ang ilaw sa kwarto, kaya malinaw kong nakita na nagbago ng itsura si Yaya Rosa. Nag-ugat-ugat ang mukha niya at nakakulubot ang balat. Kahit kinakabahan at natatakot na rin ako sa kanya, ay nangibabaw ang pagiging kuya ko sa aking mga kapatid. Wala na akong pakialam sa takot ko, basta't ipagtatanggol ko ang kambal. Kaya noong papaamba na siya sa akin, ay agad kong itinutok ang baril at magkakasunod ko siyang binaril sa katawan ng 3 beses. Ang sabi kasi sa akin ni Papa, na kung babaril lang tao at kinakabahan ka, malaki ang tsansang hindi mo matamaan, lalo kung sa ulo mo pupuntiryahin. Kaya mas mabuting sa katawan dahil malapad. At kung malapitan naman babaril, siguradong matatamaan talaga. Pagkatapos ng 3 putok, ay tumimbuwang si Yaya Rosa at napahiga sa sahig. Ang buong akala ko ay patay na siya, pero biglang bumangon. Muli kong itinutok sa kanya ang baril dahil akala ko ay susugod uli sa akin. Pero bigla siyang tumalikod at binangga ang bintanang jealousy. Basag iyon. Dali-dali ko namang tinalon sa kabilang bahagi ang isa kong kapatid na nahulog doon sa gilid ng kama. Binuhat ko siya at kinarga na rin ang isa pa na naroon sa kama at dumudugo ang braso. Naririnig kong nagmumura si Tito Dante sa labas at mukhang may kalaban. Noong silipin ko ay nagpapambuno pala sila ni Yaya Rosa, pero nakahawak ang matanda sa tiyan niya, habang hawak naman ni Tito ang isang mahaba pero mapayat na itak. Mukhang nasaksak niya iyon. Mahahalata rin sa matanda na may saksak dahil gigewang-gewang na ang tayo nito at hindi na makatindig ng matuwid.
Noong muling susugod na si Tito Dante, ay mabilis tumalon ang matanda sa bakuran namin na pader. Hanggang bewang lang naman kasi iyon, kaya madali lang ding matatalon. Tapos bigla nang nawala si Yaya Rosa sa kadiliman. Sumigaw naman ako at tinatawag ko si Tito Dante. Nag-aalala kasi ako dahil hindi ko mapahinto ang pagdurugo ng sugat ni Vince. Pagkapasok ni Tito ay inutusan niya akong kumuha ng plangganang may mainit na tubig at sabon. Kahit umiiyak si Vince ay pilit iyong hinuhugasan ni Tito ng maligamgam na tubig ang sugat. Pinipisil din para raw makadugo pa ng todo at lumabas ang rabis ng matanda. "Marco, saan ka nakakuha ng baril?" "Kay Papa yun, Tito. Ibinili niya sa akin na gamitin kapag may emergency." "Nasaan na ang baril na iyon?" "Nandito po sa sling bag." "Akin na, doon muna yan sa akin dahil baka may dumating ng mga pulis. Makinig kang mabuti ha, ganito ang sasabihin mo. Pinasok kayo ng magnanakaw at noong lumapit ako ay pinaputukan ako ng baril kaya nabasag ang bintana. Tapos sabihin mo na lang nakasabwat ang yaya nyo. Kaya noong tumakas ang lalaki na may dalang baril ay sumama na rin ang yaya nyo. Tapos itong kagat ni Vince ay sabihin mong pinanggigilan ng yaya niya." Ilang saglit pa nga ay nagsidatingan na ang mga barangay tanod kasama si Kapitan. May dumating rin na mga pulis dahil may narinig nga silang putok ng baril. Gaya ng instruction ni Tito ay iyon nga ang sinabi ko. Nakalusot naman at hindi na nagtanong pa ang ibang mga pulis. Lalo at kilala rin nila si Papa ko, nakabaro din nila. Pero sa ibang lugar iyon nakadestino. Noong dumating si Mama ay natataranta siyang nagtanong kung ano ang nangyari. Dahil sa naroon pa ang mga pulis noong dumating si Mama, kaya kung ano ang sinabi ko sa mga pulis, ay iyon din ang sinabi ko kay Mama. Pero noong makalis na ang mga pulis, ay ikinuwento ko na sa kanya ang totoong nangyari, pati na ang mga napansin ko kay Yaya Rosa, magmula noong magsimulang magtrabaho sa amin. Tinawagan rin ni Mama si Papa at sinabi ang nangyari. Kinabukasan ay agad umuwi si Papa. Magmula noon ay hindi na kumuha pa si Mama ng kung sino-sinong katulong lang. Mabuti at noong alokin ni Mama si Tita Vivian, bali siya iyong bagong kalivin ni Tito Dante, ay pumayag naman iyon na maging yaya sa kambal. Pero hindi rin siya stay-in. Hanggang 6:00 lang din siya sa amin at kapag pasado 6:00 na at wala pa si Mama, ay dinadala niya na lang ang kambal sa bahay nila. At least naroon na rin naman noon si Tito na magbabantay habang magluluto naman si Tita Vivian ng pagkain nila. Kahit papaano ay naging panatag na rin kami sa kaligtasan ng kambal dahil parang sariling anak na rin ang turing ni Tita Vivian sa kanila. Minsan nga ay ayaw pang umuwi ng kambal sa amin at gusto na doon na lang daw sila sa bahay nila Tito Dante at Tita Vivian. Yung tungkol naman sa matandang si Yaya Rosa ay wala na kaming naging balita. Hindi rin daw mahanap ni Papa dahil wala naman iyong isinabmit sa amin na kahit photocopy man lang ng ID bilang pagkakakilanlan. Masyado kasing naging mapagtiwala si Mama. Basta na lang tumanggap ng walang background check. Kahit ilang taon na nga ang lumipas, ay may mga gabi pa rin na napapanaginipan ko ang matandang iyon at ang mismong pangyayari na binaril ko siya. Sana lang ay namatay na yun. Para wala na siyang iba pang mabiktima, lalo na mga bata. Ang modus niya pa naman ay mag-apply bilang yaya, kaya bata talaga ang target niyang biktimahin. Hanggang dito na lang Sir Carl ang kwento kong ito. Naway may napulot na aral ang iyong mga tagapakinig. Ang masasabi ko lang, basta't para sa kapakanan ng mga mahal natin sa buhay, bawal maging duwag. Dahil kapag pinairal natin ang karuwagan, huli na ang pagsisisi kapag may napahamak na. Iyon lang po.
Maraming salamat Sir Carl kung iyong maitatampok ang kwentong ito sa iyong channel. Lubos na gumagalang, Marco ng Valenzuela. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.